Ang daming grupo na Kristiyano daw sila, pero mga peke. Bakit? Anong dahilan na sila ay peking Kristiyano? Ang number one ho dyan na dahilan ay hindi pagsunod ng mga tao sa sinasabi ng Diyos. Ang Diyos mismo ho ang may sabi na ang ating pakikinggan na sa panahon ngayon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin. Lucas 9:35. At may tinig na nanggaling sa alapaap na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ang inyong pakinggan. Yan po ang Ama, Diyos, Ama mismo ang nagsasalita niyan, na ang kanyang anak na ang ating pakikinggan. Yung pamaliwanag. Dito, maraming mga pastor o ministro ang hindi sumunod. Kaya nga sila piki. Nagkapiki-piki sila kasi nga sa pagsuway sa Diyos Ama, hindi nila pagsunod. Malinaw naman ang sabi niya na ang ating pakikinggan na ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang anak. Ngayon, ano naman ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Basahin naman natin ang Mateo 28, ang 19 hanggang 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko. Alin daw ang gaganapin na? Yung mga kautusan ni Kristo. Yun ang gaganapin ng mga Kristiyano, ng kanyang magiging mga alagad. Inutusan ng mga apostol gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa at ipinapaturo sa kanila na ang gaganapin ay ang utos na ng Panginoon Hesukristo. Yan. Maraming mga pastor at ministro ngayon, hindi kautusan ni Kristo ang sinusunod na. Unang-una, ang Diyos ang nagsabi ng pakikinggan na ang Panginoon Hesukristo. At ang sabi naman ng Panginoon Hesukristo ay ang kautusan naman niya ang gaganapin. Ganun po ang mga Kristiyano sa panahon ngayon. Kautusan na ni Kristo ang susundin, hindi kung kani-kaninong utos. Kagaya ng mangili ng Sabat, utos ba ng Panginoon Hesukristo yun? Hindi. Hindi kautusan ni Kristo yun. Ang mag-ikapo, hindi rin kautusan ng Panginoon Hesukristo yan. Ang magbinyag sa bata, ang magprosesyon, ang kasal na may bayad, ang binyag na may bayad, kumpil, hindi yan kautusan ng Panginoon Hesukristo. Kaya hindi dapat yan ang ginaganap. Maliwanag po yan. Kaya maraming naliligaw or napipiki ng mga Kristiyano ngayon dahil hindi pagsunod sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Maliwanag naman po nakasulat po lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoong Hesukristo na yun ang gaganapin. Ngayon, ang tanong, paano tayo makakatiyak na ang kautusan ng Panginoong Hesukristo ang ating masusunod, magagawa, susundin, tutuparin? Paano tayo makakatiyak? Basahin po natin ang Ezra 7:23. Ano mang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos. Ano ba yung kautusan pala ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, ay gagawin pala yun, sa bahay ng Diyos pala yun. Yung pamaliwanag. Diyan natin matitiyak. Dahil nasa bahay ng Diyos yun. Anong katunayan? Basahin po natin, alin ba yung bahay ng Diyos na kinaroroonan na nandun ang kautusan ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesukristo? Basahin natin ang unang Timoteo 3:15.
Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Kaya pang maliwanag, yung bahay ng Diyos na pinaroroonan ng mga kautosan ng Panginoong Diyos at ng Panginoon Kristo, iyon ay ang nasa iglesia ng Diyos. Yung bahay ng Diyos ay siyang iglesia ng Diyos. Doon po natin matitiyak na masusunod natin at magaganap ang mga kautosan ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Kristo. Yan po ang maliwanag. At ang mga apostol, ang mga alagad ng Panginoong Kristo, ay nasa loob yan ng iglesia ng Diyos. Nasa bahay ng Diyos sila. Kaya tiyak nila na susunod din nila ang kautosan ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Kristo. Anong katunayan na nasa loob ng iglesia ng Diyos ang mga apostol? Basahin po natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Ayan po maliwanag. Ang mga apostol ay nasa loob ng iglesia ng Diyos. Doon po sila magkakapatid. Nasa bahay sila ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. Kaya tiyak nila na natutupad nila, nagaganap nila ang kautusan ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, tayo naman po na ginawang mga alagad ng mga apostol na inutusan ng Panginoon Kristo para gumawa ng mga alagad, siyempre sasama tayo sa mga apostol sa loob ng bahay ng Diyos para atin din mga ganap o matupad ang mga kautusan ng Panginoon Kristo. Ang anyaya po ng mga apostol ay makikisama nga tayo sa kanila. Maliwanag po. Basahin ho natin ang unang Juan 1:3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, sabi ng mga apostol, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. O, di ba napakaliwanag? Makikisama tayo sa mga apostol upang maganap natin masunod ang kautusan ng Diyos Ama at ng Panginoon Kristo. Na ang mga apostol ay nasa bahay ng Diyos, na yun ay ang iglesia ng Diyos. Doon tayo lahat ay magsasama-sama. Doon po tayo makakatiyak na masusunod natin ang kautusan ng Panginoong Diyos at ng Panginoon Kristo. Yan pong maliwanag. Hindi ba? Itong maraming mga pastor na, mga ministro, naku po, hindi sila sumunod sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Maliwanag naman ang sinasabi ng Biblia. Kaya kung mga kaibigan, kung gusto nating makasunod at maganap ang mga kautusan ng Diyos at ng Panginoong Kristo, at tayo ay hindi maging piki na Kristiyano, ay dapat makisama tayo sa mga apostol. Sapagkat ang mga apostol, ang mga tunay na mga Kristiyano, sila ang unang tinawag ng Panginoong Kristo, tinipon. Sama-sama sila sa iglesia ng Diyos. Tayo naman ay obligado rin makisama sa kanila. Dahil nasa bahay ng Diyos or sa iglesia ng Diyos ang mga kautusan ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Kristo. Yan po ang maliwanag. Sana po ay may natutunan tayo. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyong lahat. Magandang araw po.